Nagbukas na ng biyahe ng mga bus pa probinsya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Sa mahal kasi ng langis, problema na rin ng ilang bus operators ang pampasweldo sa mga empleyado. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Matapos i-anunsyo ang pagsususpende ng taas pasahe sa mga provincial bus at magkakasunod na mega oil price hike, nabawasan na ang biyahe ng ilang provincial bus sa ilang ruta. Ayon sa ilang bus dispatcher, kinailangan na nilang magbawas ng biyahe para makatipid sa gasolina. Hirap na rin daw sila na mapuno ng mga pasahero ang bawat bus. Problema po, sinuspindi po yung taas pasahe at wag daw po munang itaas. Kaya po ngayon nasa regular fare po tayo. Tapos ayun nga po, isa pa rin pong dahilan yun kaya po tayo nagbabawas ng bus. Kailangan po natin matipid yung diesel ng bawat biyahe natin para po maka-afford po tayo ng biyahe hanggang matapos po yung Holy Week. Posible naman daw na madagdagan ang biyahe ng mga bus kung maraming pasahero sa darating na Holy Week. Pero mas maigi raw na mag-book na agad ng ticket ang mga pasahero para matansya ng mga transport company kung ilan ang ide-deploy nilang mga bus. Panawagan naman ng commuter na si Giselle, sana ay hindi na mabawasan ang biyahe, lalo't limitado rin ang oras ng mga commuter. Hindi lang money yung maapektuhan or yung kumbaga yung expenses bilang commuters, but also yung oras natin, madadagdagan yung hassle sa and then imbes na makakapahinga ka na, you have to wait pa for the next few hours or ilang oras pa para sa next na biyahe. Ayon sa PITX, kabilang sa mga nagbawas na ng biyahe ang ruta papuntang Batangas City. Mula sa dating 23 bus, nasa 19 na lang ito ngayon. Habang ang biyahe naman ng Baliwag Transit papuntang San Jose, Nueva Ecija, nasa 10 na lang ngayon mula sa dating 12. Ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines umaapela kay Pangulong Bongbong Marcos na ibalik na ang taas pasahe ng mga provincial public utility buses. Maapektuhan na rin daw ang pasahod nila sa mga empleyado dahil sa pagkalugi. Napakalaki ng lugi, Ted. Talagang negative na yung cash flow kasi aabot na ng 60% yung operating cost mo, fuel pa lang. Paano yung sweldo ng tao? Sinabi namin sa kanya, even with the fare increase na 15%, kung ang halaga ng diesel ay 110 pesos, lugi pa rin. Nakipagpulong na raw ang grupo sa LTFRB tungkol dito at sinabihan sila na magbibigay ng one-time ayuda na 10,000 piso kada prangkisa ng bus na nakarehistro. 5,000 piso naman daw ang ayuda sa mga driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.